So ito pala guys, nabili natin sa Yamaha mismo 250. Bago po natin yan inayos at binilhan natin ng cable, chinik ko na yan noong nakarang araw, na delete lang yung video natin, nasira. Putol po talaga siya. Binuksan ko yung dulo dun banda sa may gulong. Putol po talaga yung kable, kaya pinalitan na natin. So tinanggal natin yung pinaka screw dito guys. Ayan, tinanggal natin dyan. Tapos susungkitin natin. Ito yung naalala ko. Tagal kasi na tayo hindi nakapag ano nito. So lalagyan na natin siya ng sapin. Dito susungkitin natin. Lalagyan natin ng sapin para hindi magasgas yung ano natin. Yun. Okay. So, ito yung screw guys, oh. Ito yung pinaglagyan ng screw dito sa gilid. Tapos yan natin tanggalin tong buo. Sungkipin natin yung kutsilyo na may tela. Matigas. Dapat kamay lang to. Ay, ayun. Kaya pala dinatanggal guys. So, mayroon pa pala to. Ayan, may ano pa. Ko ipakita lahat sa inyo para pag ano, mahirap din kasi to guys, mga ipit-ipit na to. Kailangan tatanggalin itong isa guys, itong gitna, para mag-play siya. Yan, natanggal na guys. Kabilang dulo ng cable guys, nandito ito mismo. Ayan mismo.
So, para lalong tumagal lang guys ng ang ating cable, lalagyan natin siya ng ano dito sa loob, grasa. So ipapakita ko sa inyo kung paano. So ito yung ginawa ko rin dati, kaya yung pagbukas natin ng cable natin mamasa-masa pa. Ito ay grasa. Ayan. Lagay natin dito sa loob. Tapos ito langis. Lagay lang natin dito din. Tapos paghaluin natin. Ginagawa na namin to noon pa sa kable naman ng cable ng bike. Para hindi siya mag-leak, talian natin. Para madali siyang ipasok. Tapos para mas madali siyang ipasok, i-ganon lang natin to guys. Parang siyang, yung kung nakikita nyo. Ayan, ginaganon lang natin. Ganyan lang proseso guys, hindi ko na lang i-ano sa inyo. Basta pilitin nyo lang na mapasok tong grasa nito sa loob nito para magkaroon siya ng extra lubrication guys. Ang clockwise naman yan. Cable, so silipin lang natin. So ganyan siya. Tagos dyan. Yan lang importante dyan guys. Kung saan natin siya i-ano. Para makita talaga natin yung dinaanan ng kable natin. So di ko mapakita sa inyo kasi mahirap i-camera. Pero yun ang proseso na gagawin natin. Tapos ito pa pala guys, yung dulo ng ano natin, cable natin. Huwag natin mahayaan na malagyan ng buhangin kasi pag nalagyan ng buhangin yan, isa yung dahilan na maghirap umikot. O kaya papasok pa yung buhangin sa gearbox natin na wala na. Masisira yung gearbox natin. So lagyan na natin. Kailangan lang pala talaga natin siya tandaan kung saan nakalagay yung cable niya. Kasi kailangan siyang hugutin talaga bago natin ito maipasok tong bago. Ito yung luma. Tapos tandaan na lang natin kung saan talaga siya nakalagay. Sana makita. Ayan. Kung saan siya nakalagay. Maganda rin guys pag mag-DIY tayo. Sanayin natin na mag-video tayo para may magkamali man tayo, makita natin kung saan tayo nagkamali. Sa isa din yung technique na ginagawa ko. Kahit hindi ko binablog, binibideo ko para malaman ko kung saan talaga siya nakalagay o nakapwesto yung mga bagay-bagay. Lagay na natin siya dyan. As tinanggal pala natin to para mas madali tayong mag-video at saka hindi hirap siya ipasok. So yan lang guys, papasok na lang natin yan dyan, higpitan na lang natin na counterclockwise ng clockwise. Tapos na tayo dito sa taas. At reminders lang guys pag maghigpit, magkabit kayo ng screw nito or magta-tighten kayo, pag matigas huwag nyo ituloy, ibig sabihin tabingi yung paglagay natin ng screw, niya, pinaka-lock niya. So kailangan kasi kamay lang yan guys, malambot lang yan dyan. So kapag hindi mo makamay, huwag mong ituloy, subok ulit. Kasi kanina nagtaka ko bakit parang matigas, sabi ko niluwagan ko ulit kasi alam ko mali yung pagpasok ko nitong screw na to. So yun lang. Tapos nandito na yung dulo niya guys. Baklasin na rin natin tong gulong natin para yung gearbox natin ma-check din natin at saka malinis natin. Baklas ng gulong guys, gamit lang tayo ng 14 yan kabilaan. So itong isa pang kontra lang. Tapos tayo ng socket wrench ng 14 din.
Ayan, ingat guys, so meron tong isang part dito sa gilid. Tapos ito lang. Kasi ito nandito sa gilid, ayan, nabuhangin na. So wag natin ibalik na nakabuhangin. So ito yung gearbox natin guys. Ayan, guys, explain ko lang tong mechanism natin dito, yung gearbox natin. So pag ang gulong natin umikot na paabante, ganyan lang siya. Pero oras na inatras natin, ayan o, magdi-disengage siya guys. Ayan o, kahit anong pihit na natin ang cable natin, hindi na siya nag-iikot kasi nga nag-i-disengage siya. So pinakita ko lang sa inyo para din pag maglinis kayo, madali siyang linisin guys. Ayan o. Magto 2 years na, so okay na rin tayo, no? Hindi rin siya ganun ka matawag dito kadaling nasira. So okay naman yung proseso natin, kaya ang ano ko ginagawa ko, uulitin ko lang din siya. So ganyan palang ginamit ko pang linis guys. Kung meron kayong degreaser na nabili doon sa mga online, mas maganda yon. Kaso naubusan ako, kaya ang ginawa ko na lang itong Ariel na to at saka itong baking soda na to. So mas madali siyang gamitin kaysa sabon lang kung walang baking soda. Kaya yung paglilinis natin, ayan, so patutuyuin na lang natin to. Tapos ito yung isang mechanism ng gearbox din natin, ayan. So bibilad lang natin siya ng araw para matanggal lang yung tubig. Kasi guys, ayan na yung ano natin. Ako nilalagyan ko nito guys kasi para hindi gaanong malagkit yung grasa, kasi katagalan yung grasa may tendency na titigas. Pwede rin yung nahihirapan yung kable natin pag ganon. So lalagyan natin siya ng konting langis. Tapos grasa. Kagaya nung una natin itong binaklas guys, stock yun, konting-konti lang grasa nilagay. Ang nangyari is tawag dito, yung pagkatuyo niya, yung tawag dito, yung kable natin kinalawang. Yun ang nangyari. Wala namang problema guys pag sumobra sa tingin ko, kasi pag sumobra naman siya, aapaw lang yun dun sa gilid, hindi naman naka-apekto dun sa natin sa brake natin, kasi yung preno natin, yung disc natin, yung kinakatakot natin malagyan ng grasa. Baka biglang malagyan, tapos hindi na madudulas yung natin, yung preno. Nasa kabilang side naman to, kaya pag umapaw, punasan lang, ganun lang ginagawa ko. Pero yun nga, yung proseso ko naman is nagiging subok ko na siya, pero yung iba ayaw talaga na sobrang daming grasa. Pero nasa sa inyo na lang din siguro yan kung anong gagawin nyo, basta ako gilid. Ayan, may gatla yan guys. So ito, itong guhit na yan, dito yan sa pinakagitna. Yan. Ayan na, tumagos na. Yan. 2.14 pala to guys, kabilaan. Itong isa nakakontra na dito sa kabila. Sorry guys. Yun. Dito din guys, kailangan makamay mo. Pag hindi makamay, ibig sabihin wala siya sa tamang groove.
Paghigpit, kailangan alalay lang, saktong ano lang. Sabay balik to. Lalagyan na rin pala natin to ng grasa guys ang loob. Para hindi nakakalawangin. Ganito din yung ginawa ko nung nakaraan. Protection na rin yan guys. Yan, sumobra di. Tanggalin lang. Basta tayo dito sa baba guys, ibabalik na natin tong cover dito para matesting na natin.